Payag po ba kayo na mag-resign daw si Pangulong Bongbong Marcos, sabi nung isang mayor? Magandang gabi rin sa inyong lahat. Hindi pwedeng sa isang mayor lang pwedeng mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos dahil ibinoto siya eh. Legit siya ibinoto ng mahigit 31 million na tao. Compare mo sa isang tao lang, mayor, tapos 31 million. Oh. Paano mo masabi na mag-resign siya? Taong bayan magsasabi kung nararapat bang mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Yan, magandang gabi sa iyo, ate. Payag po ba kayo na pag-resignin si Pangulong Bongbong Marcos dahil may isang mayor na nagsabi na mag-resign daw? Kung ako tatanungin personally, bilang mamamayan, tayo lahat ay may karapatang magsabi ng saloobin natin. Pero alam din naman natin na tayo ay nabubuhay na sumusunod sa batas. Diba? Dahil kung walang batas na sinusunod, ang gulo na ng bansa natin. Which is, yun ang nangyayari ngayon sa atin. Diba? Pero hindi ho ako ayon doon na ang isang tao, kahit sino pa man siya, lalo na kung siya ay binoto ng mga tao, ay hindi po dapat nagsasalita na ngayon ng ganon in public. Bakit? Kabastusan yon. Meron tayong umiiral na batas na dapat ay sinusunod natin. At bilang isang mamamayan na kumikilala sa batas, hindi natin dapat pinapayagan yung mga ganitong pananalita. Ako, ang reaction ko doon, personal, nabastusan ako. Kasi kahit ano pa man ang ugali o ano pa man ang ginagawa ng isang Pangulo, yun ay hindi kasama sa kanyang opisyal na katungkulan. Kung meron man silang nalalaman na ganito o ganon, yung mga binabato nila, alam mo, kaya tayo sa ibang bansa eh. Tayo pa mismo, naglalabas ng kung ano man dapat itago natin. Dapat, ito, kasi Pangulo, tatay ng buong bansa ang tinitira. Hindi isang ordinaryong tao. So, dapat hindi ito nalalaman ng taga-ibang bansa. Parang wala tayong batas na umiiral at wala tayong konsensya, common sense o pinag-aralan. Sa akin na, opinion ko yun, baka may magalit naman. May mag-bash sa akin dyan ha, haharapin ko kayo, sige kayo. Hindi, dapat talagang pairali ng batas. Meron tayong respeto sa bawat isa. May mga opinion tayo at walang mali sa opinion. Opinion at paniniwala ng isang tao yon, respetuhin natin. Ilan po? Ma'am, tanong ko lang po, doon sa panawagan ng isang politiko rin na gusto niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Anong masasabi mo doon? Opinion niyo po? Ay, hindi. Kasi unang-una, ang Pilipinas ay Luzon, Visayas at Mindanao. So, asa namang nanggaling yung na dapat humiwalay sila? Diba? Nakakalungkot ng isang dating presidente ang magsasabing yan. At siya pa ang parang nagka-campaign or nag-uulok. Ano ba yung nag-uudyok sa mga tao para isipin yon. Tayo ay isang bansa, although pinaghiwalay-hiwalay dahil iba-iba tayo ng islands, pero dapat bilang Pilipino, isang damdamin lang tayo. Dapat ipagmalaki natin kung ano tayo at wala dapat kuwang ang salitang mag-iwanan. Okay? Mensahe nyo na lang po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kay Pangulong Marcos, kung ano man ang naririnig nyo, ang mga tao naman ay may alam din. Kahit papano sila ay sumusubaybay sa lahat, hindi lang sa iyo, kundi sa lahat para matimbang nila
kung ano talaga ang totoo. Hindi naman porque walang pinag-aralan, hindi marunong mag-isip yun. Hindi porque ganito lang ang antas ng buhay, hindi nakakaintindi ng tama at mali. So kung ano po ang nararapat, kayo po ay binigyan ng mandate ng tao. So gawin niyo lang po at ipagdadasal natin na sana ang ating bansa ay maging kagaya ng ginawa natin paglulunsad ng bagong Pilipinas. Mensahe niyo na lang din po sa sa 31 million na bumoto kay Pangulong Bongbong. Sa 31 million na bumoto, alam ko maraming disappointed kasi yung bigas na supposedly 20 ay hindi na 20, bumaliktad data numero. Pero one time mawala ng pag-asa kasi nasa tao daw ang gawa, nasa Diyos ang awa. So let's keep on praying. Salamat ba? Hindi pwedeng sa isang mayor lang pwedeng mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos dahil ibinuto siya eh. Legit siya, ibinuto ng mahigit 31 million na tao. Compare mo sa isang tao lang, mayor, tapos 31 million. Oh. Paano mo masabi na mag-resign siya? Taong bayan magsasabi kung nararapat bang mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. O sir, payag po ba kayo na ihiwalay daw ang Mindanao sa Pilipinas? Hindi pwede kasi nasa batas yun eh. Nasa batas yung Mindanao. Nasa article ng 1997. Buo yung yung Pilipinas. Wala naman nakalagay na hiwalay ang Mindanao eh. Sir, anong masasabi mo sa mga basher ni PBBM? Manigas na lang sila eh. Nice one. Sir, mensahe nyo na lang po sa nagsabi na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Opo, mensahe. Ang mensahe ko sa'yo, palakasin mo yung position mo kung ano man ang gagawin mo. Kausapin mo yung 31 million na nagboto kay BBM. Kung karapat-dapat ba siyang parisanin dahil ibinoto siya ng tao. O sir, mensahe nyo na lang po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Masasabi ko sa kay PBBM, ito pa rin yan, mga adhikain niya na pagsamasamahin ang buong sambayang Pilipino. Ipakita niya na kaya niya, may paninindigan na hindi lang sa gawa, sa puso. Sir, ano po mensahe sa inyo ng ang bagong Pilipinas para sa inyo? Ang mensahe para sa bagong Pilipinas, kailangan magsama-sama tayo, tulungan natin ang gobyerno. Hindi lang naman pwedeng isa lang na maging successful eh. Parang walis nga yan eh. Pag isa lang ting-ting, hindi pwedeng walisin ang dumi. Kailangan buuhin para mawalis ang dumi. Ayun. Salamat.